Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong gabi mga Lodi. So ang oras ngayon sa akin is 7 p.m. Pero siguro ma-upload ko to mga 10 p.m. na mga idol, no? So in advance, ay inano ko lang yung time kasi gusto ko na makita yung kumbaga live ko makita kasi pag mamaya ano ko na kumbaga hindi ko alam kung anong reaksyon. So eto kasi yung ngayon mga Lodi. Kanina ng alas 6 ng ngayon nga mga 6, so isang oras pa lang nakakalipas. Mga idol, nagkaroon na ng RLUSD dito sa Bitget mga Lodi Gravities, no? Ayan, meron na dito new listing RLUSD. So may pairs na ng RLUSD, USDT, RLUSDT, USDC. Deposit available now. So ito nakalagay. So check muna natin mga idol kasi ngayong 6 p.m. to nag-live So ito lang, sabi dito, BitGel will list triple USD or yung RLUSD in the innovation of Web 3 zone. So ito yun, 10 USDC. So ano to, alas 6 ng hapon sa atin. So kaya sabi ko mag-update na nga ako, sabi ko ganoon. So ayan, pero mamaya nyo na ito mapapanood mga Lodi. So pag chinek natin to dito sa meron na nga pair, yung RLUSD USDT at RLUSD USDC. Mga idol, no? So ito, pag tinignan nyo, kaya syempre kakalabas lang nito, so wala pa yan, isang guhit pa lang. Tapos mababa pa. Hindi, ano lang yan, 0.9999. So ayan, nakalagay dito, mga loads. So, hindi pa natin na-explore to, hindi ko pa alam kung paano dito, kumbaga, gusto ko lang siyang makita. Excite lang ako, kaya nag-upload tayo agad ngayong gabi. Pero masaya ako kasi meron ng RLUSD sa Bitget. Mga idol, no? Ang gagawin na lang natin dito is i-explore na lang natin kung ano mga pwedeng gawin dito. Sana magkaroon ng yields dito, yung staking. Mga lods sa RLUSD. Nako, napakaganda niyan. Mga idol. So, ang tindi nito. Sa akin, ito yung pinakamagandang news ngayong araw. Mga idol, na meron ng RLUSD sa Bitget. Di ba? Napaka-good news nito, mga idol. Diba? So ito mga lods mag-update na tayo ng news ngayon, mga idol. So i-like nyo na muna yung video natin, no? Tindi, ano pa lang to? Pangalawang candle pa lang sa loob ng 1 hour. Ayan, 1 hour candle, no? So ayan, pangalawang candle pa lang, mga lods. So mag-update na tayo, mga lods, no? So unahin na natin etong, mamaya balikan natin yung RLUSD. So unahin na natin tong post ni Elon Musk kanina, no, na kasi kanina bigla na lang may mga nag-post na umalis na siya sa Trump government, no, administration pala. Pero nag-post siya bigla, no? Hindi natin nasama kanina kasi sakto pagtapos saka siya nag-post Sabi niya rito, as my scheduled time as a special government employee comes to an end, I would like to thank President Trump for the opportunity to reduce wasteful spending. The Doge mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. So ito mga idol I find this interesting. English na. So parang naano ako dito mga idol, no? Kumbaga hindi ko ang iniisip ko kasi parang hindi talaga siya umalis. Kumbaga parang may plano, parang ganoon yung sa akin lang siguro 'yun, mga idol, no? Eto may nagtanong dito sa kanya, summarize Elon's achievement as a special government employees. So sinabi dito ni Grok, mga idol. As a special government employee, Elon Musk led the Department of Government Efficiency, which is Doge, claiming 160 billion in saving by terminating wasteful contracts like 255 million from 269 contracts and modernizing IT systems such as digitizing the OPM retirement process. Doge also cleaned social security records and supported voter integrity measures. However, these efforts face criticism for potential cost of 135 billion in lost productivity, legal challenges, and service disruptions. Concern about Musk business conflicts and political motivation persist, with public opinion divided as 54% view him unfavorably. So yung public pala mga Lodi parang hindi pabor sa kanya, no?
The true impact of Doge remains debated amid going scrutiny, mga lods. No? So, sa akin, kung sa tingin nyo, pag alis ni Elon Musk, mananahimik na siya, sa tingin ko, hindi. Kasi parang ang sa akin doon, parang limited yung kilos ni Trump kapag nandun siya sa loob ng Trump administrator. Trump tuloy, ni Elon Musk. Limited yung kilos ni Elon Musk, yung mga pwede niyang gawin kapag government employee siya. Parang ganun yung sa akin, mga idol. So, meron ako mga naiisip na baka mga plano niya, no? Na kumbaga na hindi magiging sagabal yung pagiging government employee niya dahil umalis na siya doon, di ba? So, isa yun sa mga tinitignan ko dyan, mga idol. At eto na nga, mga lodi, si James Wynn, balikan natin. So, merong nag-post si PK, sabi niya, James Wynn, ayan yun, yung nagtitrade ng malakihang milyon. James Wynn has now lost all his 87 million profit and is now in the red. 3 million. So, negative daw siya ng 3 million, sabi dito ni PK. Expecting a lot more scams to come from the account to recoup some money. So, ayan daw, mga lodi. So, parang sinasabi nito ni PK, nung binantayan niya kasi, negative ng 3 million na yan. Pero ang mga pinopost, parang positive, ganyan-ganyan. So, tignan natin yung mga post. May mga post kasi rito si James Wynn. A message to cabal who run these markets. You tried 2 times to liquidate me and failed. So sabi niya hindi raw siya na-liquidate. Please give me third time lucky. So parang sinasabi niya rito, panalo pa siya ng 2 beses. Ayun yung sinasabi niya dito ha. Pero kasi siya ito, yung parang inano niya sinearch niya yung trade, no? Ewan ko kung sino yung tama sa kanilang dalawa. Tapos ngayon lang ngayon lang. Si James Wynn to ayan 5 PM isang oras pa lang, hindi, mga 2 oras pa lang. Operation Cabal F, sabi niya, BTC higher. So pinakita niya rito, positive naman siya. Naka 40x siya dito, mga idol, no? Naka 40x, pero yung funding niya negative na ng 555,545, no? Dollars, mga idol, no? So ayan grabe, nagloloko na lang ba tayo dito, mga lodi? Hindi na natin alam kung ano yung tamang kung nanalo ba talaga siya o natalo ba talaga siya, mga idol, no? So ako kanina nag-trade ako, kaya lang wala lang, $30 lang yung nakupit natin sa market, mga lodi. No, may $30 kasi ako, so nung nag 100%, tinake-profit ko na. So, ayan. Kasi ano ngayon Pecha de Peligro ngayon, sabi nga ni Bossing, ano bang date ngayon? 29. Wala nang pera yung mga tao. Tawag dito, naghihintay na ng kinabukasan, katapusan. Pag katapusan ba 30, paano pag may 31? 30 pa rin. Ang sahod? Oo. 31 na? Hindi na 30? Ganun. Hindi ko pala alam So, ayan. So, eto naman, mga lodi, ito good news Hindi ko alam kung maraming mapapasaya nito ng mga Axie community Axie Infinity Next Golden Age is coming. Atias Legacy is set to anchor a new wave of Web3 gaming. Massive potential. 1 million plus who live in the first wave equals ready for comeback. So, ang iniisip nila dito, mga idol, yung Atias Legacy, ang magbabalik ng sigla ng Axie, mga idol, no? 10 million naman plus waiting to feel what Web3 gaming should be. Sabi dito, no? So, eto yung mga Web3 game closure 2025. Ito ba yung mga nawala? Ito daw yung mga nawala. Mga idol, no? Hard times, ito daw, current situation Web3 gaming is a tough spot. Tama naman yun. Hard times. Game closing. So, nagsasara lahat. Bankruptcies, lack of product market fit, busy interesting fading.
To understand where we were going, we need to look back. So itong mga to nawala. Blade of Blast Royale, Champions, Derby. Ayan, kasama yung Nyan Heroes, yung ni-report natin yung nakaraan, Valeria, Metalcore. So maraming nawala. CryptoKitties in 2017, first Web3 game breakout. It broke Ethereum and showed the blockchain game could work. Axie team met during this time. So ito na yung dito laging binabanggit nila Jihos dati yung kapanahon na ng Axie, mga idol, no? So ito yung cycle na parang sinasabi nila, hard times, strong team, good times, weak teams. Pag nagkakaroon ng good times, humihina yung mga nagiging mahina yung mga soldier, yung team na idol, no? Pero hindi talaga natin matatanggi na Axie Infinity talaga. Sobrang tama yan. Napakadaming active user nun kung natatandaan nyo. Halos hindi ka na makapag-daily quest dahil sobrang lag, sobrang dami. Tapos nung inayos na nila, saka na nabawasan yung mga tao. Tingnan natin to. Hanggang sa dulo na. Yung conclusion na. Tapos na ba? User acquisitions is a flywheel. Users attract devs, devs launch successful game, game bring more users, growth feed itself. So sa tingin nyo ba ang Atias Legacy ang magsasalba sa ating Axie Infinity o ating Ronin Network, mga idol? No, maraming umaasa dito sa Atias Legacy, mga lods eh. Actually, ako tinihintay ko din to, sa totoo lang, no? Hindi ko lang alam kung talaga kailan, wala pa kasi silang sinasabi. O wala lang talaga akong update dito, mga idol. So, pero kung ito yung iniisip nila, dihintay na lang natin, mga lods, no, itong Atias Legacy na to. No, sana maganda. Kasi, okay lang naman eh. Kasi, yung iba kasi talaga ang hinahanap, yung kikita ka ng pera, di ba? Yung ganun, yung earnings. Pero kasi kung gamer ka, tas yung game is maganda talaga yung game, tapos may kahit konting earnings lang, pero nag-i-enjoy ka dun sa game, maraming makaka-appreciate nun, mga idol. No, lalaki yung community pag maganda yung game nila. So sana ganoon na lang, mga lodi, kahit basic simple game lang na pero solid community. Tsaka kasi once na masyadong inisip yung earnings, dun tayo na dun minsan nawawala sa align yung isang laro mga lodi. Although importante yun para dumami yung community, syempre panghatak mo yun yung earnings 'di ba? Kaya lang syempre maganda rin yung game, hindi katulad ng mga ang pangit na nga ng graphics tapos parang paulit-ulit lang yung gameplay, 'di ba? Pangit yun Kaya nawawala, nauubos pag ganoon yung mga player, 'di ba? So ito naman. Ito hindi, nakita ko lang to kasi yung kanina picture lang yung nakita natin The Skull of Satoshi donated by Ripple and the Bitcoin community. So ito yung pinaka laki pala nito. Akala ko maliit lang to, mga idol. Pero ang laki pala, gatao din pala to, mga lodi. Yung itsura ng skull, ang laki kita nyo, di ba? Akala ko maliit lang yung kaya mong hawakan. Kasi parang ganito yung nakita ko na-imagine ko. Pero ang laki pala, mga lods, no? Ang grabe pala yung dinonate ng Ripple dyan. Laki pala ng ulo ni Satoshi, So ito naman. Ito, medyo interesting tong news na to. Now, why would the Saudi prince meet with Trump and then dump 100 million plus into XRP? Please comment below and let me know. Sabi dito ni Ripple Van. So ito naman si Bundle Black Swan Catalyst. Meron siyang post. Remember the Saudi royal family, Prince and XRP? Something Bersan and I mentioned a few times for years, sabi niya. Well, Prince Abdulaziz led a 121 million investment to transform Vivo Power, a public company, into the XRP-focused digital asset firm. They officially announced their XRP-focused digital asset treasury strategy. Prince Abdulaziz bin Turkey, ayan, yung complete niyang pangalan, said, ito daw yung sinabi ng prinsipe, we have been investor in the digital asset sector for a decade and have been long-term holder of XRP. So halos isang dekada na palang naka-invest, no, si Prince Abdulaziz, mga lodi, sa XRP.
After reviewing a number of listed vehicles seeking to embrace a digital asset treasury model, we selected Vivo Power given its strategic focus on XRP and its objective to contribute to building out of the XRP Ledger ecosystem. So hindi pala ito yung pangyayari na pilian, is XRP yung napili, hindi napili yung Bitcoin, why choose XRP, walang ganun pala, mga idol, no? So matagal na pala silang partner ng XRP o matagal na palang holder ng XRP si Prince, mga lodi, no? So ano na to, kumbaga nakaplano na to, mga idol, no? Tsaka yung pag-meet ng prinsipe doon kay Trump, siguro parang ano na lang din yun. Kumbaga siguro hindi ko sure kung napag-usapan nila yon o talagang sinabi nila, oy, mag-i-invest kami sa XRP, pare. Mr. President pala. Mr. President pala. Oh, di ba? So, syempre, baka nga hindi alam ni Trump na 12 years na halos na partner ng Prince yung XRP. Doon niya lang din nalaman, di ba? Kasi, ilang ano ba si Trump, di ba? Hindi naman siya masyadong exposed sa mga digital asset noon eh, di ba? Baka doon niya pa nalaman na ang solid pala ng XRP Ledger. Sa Saudi niya pa nalaman, no? Doon pa napatunayan. Kumbaga marami nang nagsasabi sa kanya sa US pero hindi siya naniniwala, and then nung pagpunta niya sa Saudi, nung sinabi sa kanya ng Prince, uy, nga pala, matagal na kaming partner ng yung gusto namin gamitin yung XRP Ledger. Gulat ngayon si Trump, ba't di Bitcoin? Wala ba yun? Yun, diba? Tas ito, mga lodi, no? So yung Prince ito iba naman to. Another country naman, mga lodi, grabe na to. Sabi ko sa inyo uumpisahan lang yan ng Prince, mga lods. Tas lahat na pagbiglang papasok diyan. 'Di ba? Another country, Qatar, now looking at tokenization right after United Arab Emirates announced the XRP Ledger as the chain of choice. No, ayan nga. So ayun nga yung napili daw, pero sa tingin ko hindi yun napili eh. Kumbaga matagal nang nakaplan yun, di ba? This is why I am bullish on the BXE token, the token of bankschange.com. The only exchange sa institution, ano ba to? Nagpo-promote ba to? Pero ito, mga lodi, na ilang beses ko nang nakita to kanina. Pinili ko lang si Jack the Rippler eh. Pero ano to, mga idol, no? Yung ano to? Qatar. Ayan, Qatar. No? So after nung pag-announce nung Prince, mga lodi, biglang nag-announce din yung Qatar na looking at tokenization right after United Arab Emirates announced the XRP Ledger as the chain of choice, mga lods, no? So sabi ko sa inyo, magi-start lang yun, tapos tuloy-tuloy na yung adoption, mga lods, no? So ito, nakita ko itong news na to, pakinggan natin. Hindi ko pa ito napapakinggan, mga idol. Check natin. Let's take a look at the chart of the day. Payments-focused XRP trading bullishly above the Ichimoku cloud and 200-day simple moving average, with the average serving as strong support since early April, fueled by ETF news and growing social media buzz around XRP5, the decentralized finance ecosystem on the XRP ledger. Strobe Finance highlighting that over 4 million inactive XRP ledger wallets holding over $2 billion in dormant XRP could be tapped for DeFi yield opportunities using Ripple's BBM sidechain. Moreover, the SEC has begun reviewing the Wisdom Tree XRP Trust, a proposed spot ETF offering exposure to XRP without direct token ownership. This marks the first SEC review of a US-based spot XRP ETF, potentially paving the way for similar crypto asset products. The SEC has 240 days to decide on the application while seeking public input on market manipulation and investor protection concerns. Ang tagal naman yun, 200 something days. Pero ito, mga lods, no, yung chart, no, ilang beses na natin nakita na maraming technical analysis pro yung mga nag-chart talaga na wala silang ibang nakitang kumbaga XRP yung pinaka-bullish na chart na nakita nila ngayon, mga idol, no? Yung chart ng XRP natin. Saan ba yun? Palitan natin to ng XRP. So, isa yung actually XRP lang talaga yung nakikita ko. Yung iba kasi halos kamukhang-kamukha ng Bitcoin. No, pero XRP kasi hindi niya masyadong kamukha yung Bitcoin, mga idol. So itong bullish na yan, na chart na yan, ayun yung walang, kumbaga, alos 6 months, sabi ko nga nakaraan, di ba? So December, From December, mga lodi, to May,
no, nag-consolidate ng ganyan yung chart, ay yung chart ng XRP. So, napaka-bullish mga idol. Kaya once na yan, sabi ko nga kung mawala yan, nako, matindi. At mukhang malapit na sa June, eh. Ginita natin, oh. Mga idol, oh. June na lang, mga lods. Saglit na lang. Ilang araw na lang. 3 days. Sakto yung candle, oh. 1, 2, 3. Oh, sakto yung sa June 1 dyan, oh, mga lods, oh. Ano kaya mangyayari sa June? Yung June kaya yung magiging pump month. Kasi yan eh, halos 6 months na lang, di ba? June, July, August, September, October, November, December. So, sakto 7 months. Mga lodi, kasi mangyayari dyan, sa tingin ko lang magpapump yan, no, ng, asa napuntahan nga natin yung chart yung si James Wynn. Kasi meron siyang meron siyang chart sa niya, umpisa niya eh. Wala na. Charadis naman yan. Kasi ang sa tingin ko mangyayari dyan mga lodi, third quarter, magpapump yan ngayon. Siguro mga dalawang pump kasi nakikita ko mga lods eh. Parang magpapump siya, tapos magda-drop siya ng medyo kalahati, and then magpapump siya ulit, tapos drop na ulit. Ayun na yung bear market, di ba? Ayun yung ko. Kaya lang, siyempre, hindi mo naman malalaman yung kung anong buwan yan, mga lods. No? Pero ganun yung nakikita ko, mga lodi. Clip this video. Screenshot natin. Baka magkatotoo eh. So, ganun yung naiisip ko mga lods eh. So kailangan matapos 'yun sa loob ng 7 months, yung dalawa na 'yon. Yung ganun. Yung pump, drop, then pump, tapos drop. Yung drop na 'yon, yung pa-drop na 'yon sa akin 2026 na 'yon, first quarter na ng 2026 'yun. Ganun yung naiisip ko. No, magpa-pump siya, tapos drop, tapos pump, tapos drop. Ito 2026 na 'yan, pababa na 'yan, ganun. Mas konso na yan. Ganyan na ulit yan. May ganun-ganun na. Ang haba ng inuhula. No? Pero ganyan yung naisip ko. Dalawang top bago mag bear market ng 2026. Mga lods. No? Ayan yan. So, ito na. Last natin. Ang ganda nito. Ang ganda na ito. Thumbnail ko nga to. Sabi dito ni Edo Parina, mga lodi, BTC has failed where XRP has succeeded. Satoshi's dream wasn't Bitcoin. It was the final product, XRP. So, ayan daw yung final product. Bitcoin was just the test. Arthur Brito, Jeblo McCaleb, and David Schwartz perfected the tool. Like Nokia before the iPhone. The iPhone, game over, no? So parang sinasabi niya na Nokia yung Bitcoin, di ba? And then yung mga advanced na technology na cellphone, ayun yung XRP, mga lods, no? So anong masabi niyo dito, mga idol, no? Kasi syempre, ako sabi ko nga, hindi porkit bias tayo sa XRP, wala na, hindi ko na gusto bumili ng Bitcoin. Gusto ko yung Bitcoin kasi para sa akin isa siyang tawag dito, yung lagi kong sinasabi. Tawag doon, para siyang gold, digital gold, no? Store of value, parang ganun, mga lodi. So, digital gold. So, kung gusto mo magkaroon ng gold, parang gusto mo mag-ipon ng gold sa totoong buhay, di ba? Siyempre, maganda rin may gold, di ba? Parang ganun, may ipon ka, may tawag dito. Meron kang magagamit in emergency, di ba? Pag may gold ka, iba pa yung pera mo. So, ganoon din sa digital. Parang may maganda rin kung may digital gold ka, which is yung Bitcoin, and then meron kang XRP, no? Parang ganoon yun sa akin. So, hindi ako masyadong syempre, sinasabayan lang natin yung hype ng pag-aaway ng dalawa, no? Pero, pa rin yan. Gusto ko pa rin yan, Bitcoin. Tsaka yan talaga yung first love natin, mga lodi, si Bitcoin dati. Nung pagpasok natin, in-explore tayo ng SLP, tapos nalaman natin yung Bitcoin, Ethereum, ganyan-ganyan, SHIB, Doge, lahat yan. Ang gusto ko talaga nun, makabili ako ng Bitcoin. Sabi ko, pangarap ko makabili ng kahit isang coin lang ng Bitcoin. Sabi ko gano'n. Nagkaroon na ako ng chance nun kaya lang hindi siya kumbaga, nung bumaba yung Bitcoin ng mga 900,000, kaya lang wala akong pera nun. Wala, nag-uumpisa pa lang tayo nun, mga lodi.
Pero ano na yun, 2020, ano na yun eh, nung bear market na yun eh, mga Lodi, umabot ng 900k, di ba? So ayun, ayun yung news natin ngayon. So basa tayo ng comment nyo, mga idol. Salamat sa mga nagla-like ng video natin. Shoutout sa inyong lahat ha, mga Lodi, no? Ayan, si King Shang Sheng, ayan. Yes, ayan, nag-comment na si Idol, pasok na sa BitGit, no? So, explore natin to. Okay, mag-alala mga idol, no? Kasi ngayon lang siya, alas 6 ng hapon, eh. 'Di ba? O, alas 7 pa lang, oh. Sa akin. Pero ano ko to kasi, update ko to mamaya pa mga 10, mga lods. Para masulit niyo yung unang video natin. No, Boss Jeb, okay lang ba kahit sa Coins PH lang ako bumili ng XRP at ibang coin, di ko kasi gamay ang BitGet. Mas maganda pag-aralan mo na yung BitGet mga idol. Pero okay lang naman yan. Kaya lang kasi medyo maraming nagsasabi na minsan maintenance daw, sabi na inayos na raw pero ganun pa rin, tas malaki yung gas fee, ganun, no? Hindi katulad sa mga crypto exchange na BitGet, napakaliit lang ng gas fee, parang wala nga eh. Pag-aralan mo pa rin si Kadita Play, ayan, no? Pero okay lang dyan mga lods kung dyan ka komportable. Rappler Invento, yun lang lods, na halata tuloy politika, affiliation mo, takot sa katotohanan, aray ko, o yan, biglaan tayo pinasukan. Maano ka lang, no? May masabi ka lang saglit, o ikaw, di nahalata ka na rin kung ano ka din. Ibig sabihin ba, tama ka na? Walang tama sa atin, no? Hindi natin alam kung sino. Sino sa atin dalawa? May umiyak na dito. Mukhang ano to Ayoko na. Pag dinira ko na naman to, baka mag-iyakan pa lalo eh. So wag na lang. Okay na yan. Sorry naman ako Sabi ko nga magaling eh. Di ba? Grabe ka naman. Tampo ka agad. Masyado ka namang malambot. Biglang may umiyak eh, no? O ayan, si Damon Ligaw. O ayan, o ito rin. Walang siguro ano to. Bakit? Nasa ano na siya ngayon Sayang, di ako nakabagay. Meron na tayong position dito. That pala, dinagdagan ko yung kanina. So ngayon, nasa 2.3 naman tayo. Okay lang. Ano ba gusto mong pampagad? Halatang ano to eh. Mga bago lang tong mga idol natin na to eh. Si Adriel Lopez, Boss J, bilang hold mo XRP as of now? Nako, secret muna, idol. No? Onti lang. Kasi nga, ginastos ko na, no? Inubos ko na yung XRP. Pero sa ngayon, secret muna. Nag-iisip tayo. Nag-iipon tayo. Nag-iipon, no? Kung ano yung maipon natin dito sa BitGet, ilalagay natin ulit sa cold wallet natin, mga idol, no? Pero sa ngayon, onti na lang, mga Lodi. Kasi nga, di ba, binili ko si Rocket eh. So, kaya nag-iipon ulit tayo hanggang bago mag-bear months. Ayan. Naku, kailangan makaipon tayo marami. Pansin ko lang, Bitcoin gains XRP, Bitcoin drops, XRP drops. O, ayun. So, kasi ngayon, mga Lodi, ganyan, lahat, simula noon hanggang ngayon. Mother coin kasi natin yan si Bitcoin, mga Lodi. Lahat yan. Lahat naman yan sumasabay sa kanya, mga Lodi. Meron lang talaga mga event, moment na pwedeng humiwalay isang coins. Sa ganitong patayong market wala pa masyado mga Lodi, no? Nakaano pa yan dyan. Nakakabit yung bitukan yan dyan. Totoo, ilang beses din akong sumilip sa news mo para kang newspaper na kailangang basahin araw-araw. Salamat sa update. Si No Choice, no comment. Si Lisa Leonson, artista ka na, Lods. Kaya nga sabi nila, na si Lods XRP. Ayan. Watching from Hong Kong, shoutout sa'yo. Si Baby Vlog Learning. Baby Vlogs Learning. Idol, ilang post ni Edo Parina. Idol, ang post ni Edo Parina sa XRP might disappear from exchanges in 2030. Ano masabi? 2030 pa ba? Parang naisip ko nabasa ko mga 2027 lang Kasi nga, mga Lodi, pag inadapt na yung XRP ng lahat, mga Lodi, hindi lang kasi mga bangko Siyempre, may mga ETF pa dyan, may mga mag-yields
hindi ko masabi kung ano mangyayari pagka ganyan. Kasi wala pa akong experience sa ganyan. Kung sakaling mawala lahat ng mga XRP sa crypto exchange, paano ano yun? Ang iniisip ko rin yun eh. Kasi minabasa rin akong news na ganun. So, paano yun? Paano yung mga meron ng hawak sa crypto exchange? So, ibig sabihin ba nun, magiging mahal lang yung XRP. Pagka ganun, kasi hindi mo pa rin mapipigilang walang magbenta sa crypto exchange, lalo na yung may mga cold wallet. Halimbawa, sabihin na natin lahat nasa cold wallet na. Paano mo i-out yung XRP mo? Siyempre, i-out mo pa rin siya sa crypto exchange. Pwede rin tao-tao. Kaya lang, pero siyempre, kung gusto mong mag-out anytime, dadalhin mo pa rin siya sa crypto exchange para i-sell dun. 'Di ba? So, ang mangyayari siguro nun, ang parang sa akin ng ibig sabihin niya, baka maging mahal na siya. No, yung XRP, ganun. Shoutout Boss Jay, naibulong ko na kay Prince. O yan ha. Turkey Abdulaziz, yung XRP. Do your own research, accelerate partnership ng XRP, baka sumabay sa pag-pump sa utility season. So, ayan mga Lodi. Ako rin, utility season ang paniwala natin ngayon. Shoutout sa iyo, Kanji Putago at si Leylay Tui. Who really benefits from suppressing XRP price? XRP isn't just a coin, it's infrastructure. And infrastructure doesn't moon until the elites finish building on it, no? So ayan 'yun sa mga nagsabi na bakit di tumataas yung XRP. If you're ever wondered why XRP stays suppressed while the system quietly plugs in it. So ayan mga lods, no? Parang simple explanation ni Idol ni Bato Kulani, no? Na syempre nga naman mas magandang ayos na ang lahat, no? Bago yan lumipad. Hindi siya nadadala sa mga hype, no? Ayan, si Joseph Berdin, si Deg, shoutout sa iyo. Si Hailey Rosales. Boss Jeblo, dapat meron ka isang cellphone na nakalagay lang sa bahay doon sa nakalagay lahat. Hindi. Naplano ko niya, kaya lang mahirap lang kami. Isa lang cellphone ko. Actually, yung lumang cellphone ko gamit na ng bunso ko. So, doon na. Ayoko naman iwan yung mga wallet ko doon kasi kung ano-anong mga video pinapanood doon. Kumbaga, nagkiklik-click yun ng mga laro sa games eh. Sa mga app, ang tawag dito? Google app eh. Diba? Rappler Bulok. Ervin. Naku, may magagalit sa'yo niyan. Mga idol, no? Ang dami kasi. Ba't kaya yung mga iba talaga hindi nila mapigilang mag-comment pag nasasaktan yung damdamin nila, no? Ako, pag nanonood ako ng mga ganyan, pinapabayaan tatawa na lang ako eh. Kasi syempre, opinion niya yun eh. Di ba? Kumbaga, pwede naman magbago yung tingin ko sa kanya kung ganun yung opinion niya. Ngayon, kung ikaw, dahil nagbago yung tingin mo sa akin, pagdating sa crypto, magbabago na rin yung tingin mo sa akin dahil ayun yung opinion ko dun sa isang bagay na malayo naman sa crypto. Ang galing ng mindset natin talaga. Ayan. Ikaw ba yan? Naka-trasher na buhok. Bata pa lang ako, katsu na yung buhok ko. Hanggang ngayon matanda na ako, katsu pa rin buhok ko eh. Ayan, si Stanley tsaka si Salad Channel. Good day, Lods. Meron lang ako tanong, paano ba gawin yung lock profit sa futures? Magagawa mo kasi yun mga idol kapag nasa profit ka na. Halimbawa, ito natin 1 hour. Ayan. Ito kasi stop loss to, idol, no? Nakalagay stop loss, oh. Di ba? Nakita mo yung stop loss yan. So, pag tinignan mo dito yan, itong full position TP or stop loss. So, ayan yun. Di ba? Hindi mo siya makikita dyan kasi ang nakalagay na dito, profit na yun, $100 eh. Pero pagka ginalaw ko yan, sa under ng trade mo, dun mo talaga makokontrol yan. Under ng trade mo, ayan o. Pag nasa ilalim na siya ng green. Ayan, pag nasa ilalim na siya ng green, ayan yung stop loss natin. Halimbawa, di ba? Dito mo muna yan. Kumbaga, pag hindi ka pa profit, talagang sa stop loss ka lang. Pero pag umangat na, i-drag mo na lang yan. Ayan, iangat mo na lang. Ayan, maangat mo na siya. Oh. Ayan. Pag inangat mo na siya dyan, yun lang yun. Magiging ano na siya, hindi na siya kulay, hindi na siya stop loss. Kumbaga, positive na siya. Ayan, lock profit na siya. Mga Lodi.
Pero isusulat mo yan sa stop loss muna. Ayan, kunyari, tanggalin ko ha. O, tanggalin natin. Sige, tanggalin natin. Nasa wala na. So, paano natin makukuha ulit yun? Yung lock profit na yun. Kasi profit na ako. Dito ako nakaposition. No? O, tapos dito na, profit na. So, ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng stop loss muna. Ayan, sa stop loss. O, pwede mo ilagay to, gawin to, o pwede mo ring isulat. Isulat mo na lang. Kung ito kasi yung makikita mo yung estimated liquidated price mo, ayan. No? So, pwede mong i-drag na lang yan kung stop loss mo sa $10, $19, $25. Pwede mo i-drag, na ba? Pwede ring isulat mo na lang dito. Pero, pag dinrag ko na yan, halimbawa yan, $20. Lalabas na yon, ayan na siya. So, dyan, stop loss yan. Pero pag inangat mo na yan, sa ibabaw na ng kulay green mo ng position mo, magiging lock profit na yan. Pag inangat mo na yan dyan. Angat ko na dyan ha. Lock profit na siya. 114 USDT. So once na tumama dyan, profit pa rin ako ng 114 USDT. Pero gusto ko 100 lang eh. Dito lang. 103. Mga 100 lang. Ayan, 101. Pwede na yan. Ayan, doon na siya. Kumbaga, isusulat mo muna siya ng stop loss, saka idadrag mo na lang siya pataas. Mga idol, no? Ganun. Si na Stanley Concepcion. Si Lister Blanco, okay din kay Sebek, boss. Basta timing ang entry profit. O yan, sige, timing din ako dyan. Masyado pang mataas yan eh. Mga idol eh. Na? Brownout din na XRP, bumulusok pababa. Si Mark Pass, ayan. Shoutout sa iyo. Yoyo, kaya pala walang update. Waiting ting ako. Present Boss Jeblo. Si Mark Pass, shoutout sa iyo. Si Guitar Virtuoso. Baka naman ibig sabihin lang ng mag-transition na ang Bitcoin galing sa revolusyonaryong estado papunta sa institution na. Napaka-bullish nito, Lodi. Sana tuloy-tuloy na para lahat naman tayo mga maliliit at nag-uumpisang mag-traders ay umangat din. Tama ka dyan, idol, no? Sebek, yan. Wala tayong sa Sebek muna eh. Pero, kasi alam nyo, dati, marami nang nangyaring ganyan eh. Di ba, puro XRP, Sheep Doge yung binabalita ko nun. Tapos marami nag-o-offer marami nang sabi, ito, punta kayo dito sa ganitong coin, ganito. Ang dami ng coin na ano ko nun. Tapos, biglang nawala na yung mga coins na yun. Hanggang ngayon, wala na. So, itong Sebek, siguro nasa hype siya ngayon. Although, sabi nila, maganda daw yung utility nito. So, titignan natin kung magtatagal si Sebek, mga idol, no? Kung mag-i-stay siya. Kasi mahirap, ayaw, umano muna sa Sebek ngayon kasi ang taas eh. Grabe, nasa all-time high. Mahirap tumaya sa all-time high, mga lodi. Sabi nga nila, pag nasa green, magbenta ka. Pag nasa red, doon ka bumili. Kaya nasa green pa to. Sobrang taas pa niyan, mga idol. All-time high pa yan, 0.3. All-time high, 0.3. Mahirap po mag-acquire dyan muna. So, pag bumaba na yan, saka siguro. Mensahe yan, boss, para sa Bitcoin. Napapalitan na sila ng XRP. Ba't ngayon pa sila magre-regalo ng ganyan? Dapat noon pa. Sabi ni Selal. Selal Bila. Demon Cat, putik na yan, Lods. 3 times ako na-liquidate kagabi kay XRP. Sakit, akala ko dulo na. Yung 2.7. Dapat nag-ano ka, idol. Tawag dito, stop loss ka lagi pag may mga ganyan. Napapanood mo naman siguro si Boss Robo mag-trade. Mahina trading ngayon, baka 1 week ng June, first week siguro yan. First week ng June, sabi ni Jake. Si Raymond Montanilla sa idol, kamusta ka? Parang ngayon ko lang ulit nabasa yung comment mo. Ngayon ko lang nakikita mukha mo kay Jeblo, kamukha mo yung isang manginginom ng tatay dito sa amin. Lawyer din. Pag-boss yun. May 6 abs. May 6 abs ako, may abs ako, isa lang. Grabe ka naman, idol, isa lang yung abs ko.
No, ayan. Matagal na akong longer eh. Dati kasi may banda kami. Kaya lang, ngayon wala na. Banda blessing na lang. Pero dati meron, no? Shoutout Idol, ayaw mo talaga maniwala na may RLUSD sa Ronin, ha? Mamaya may list na yan. Meron na sa BitGet. Sa Ronin, hindi ko kasi makita eh. 'Di ba? Yun lang yun, mga Lodi. Hindi ko siya makita sa Ronin eh. Tsaka kung sakaling meron naman sa Ronin, wala pa naman akong gagawin ding hakbang doon. Hayaan ko na lang siya doon. Di ba? Si Jay. Si John Raywell. Yo, what's up, Idol? Absent ka kahapon. Palagi pa naman nag-aabang. O, ayun na. Abangan mo na ako, Idol. No? Minsan kasi, pahinga-pahinga din. Tsaka brownout kasi kahapon. Anong gagawin ko? Sipin nyo nga, sa cellphone. Ayoko sa cellphone, di ako sanay eh. Kaya ang ginawa ko, pahinga muna. Ganun lang yun. Si Victoria, shoutout sa'yo. Dami na nag-i-invest sa XRP, mga leader pa ng ibang bansa. Imbis na tumaas, mababa pa. Hype yata XRP natin. Hype, hindi nga siya na-hype eh. Di ba? Hindi siya na-hype. So, ayun nga yung binasa natin dito, mga Lodi. Ayun, no? Infrastructure doesn't moon until the elites finish building on it. Mga Idol, no? Ganun lang yun. Ayan na, meron na sa BitGet. Sabi ni Time Token, no? Sino Sino to? Si Sama Empire TV. O, ayan. Si Time at si Baron Naron. Si Baron Naron. Ayan. Si Kabayan Crypto. Tanong lang, Boss Jeblo, pag tumaas ang price ng XRP this year, $10, si-sell mo na ba lahat ng o hintayin mo pa tumaas? Hindi ko si-sell lahat. Katatandaan nyo, Idol. Kahit umabot pa ng magkano yung XRP, hindi ko ubusin yung XRP ko sa... Kumbaga yung may kita mo ako na walang hawak na XRP. Siyempre hindi. Dapat meron ka pa rin para sa pamilya mo na yun. Diba? Kumbaga pang futures na ng ano, yung mga anak mo yun. Ganun. Diba? Hindi yung pang sarili mo lang. Diba? Hindi lahat. Magti-take profit lang tayo, Idol. No? Si Aldrin. Palapit na ng palapit ang June 1. Kala ko inaantay nyo lang galaw na XRP. Yun pala brownout kaya di nakapag-upload. Tagal mo, Boss Jeb, kahapon pa ako visit sa YouTube mo. Visit ng visit. Ayan. Kala ko visit ka na eh. Wala eh. Brownout eh. Idol eh. May nag-tap kasing chupul eh. Ayan eh. Na-istorbo tuloy lahat ng tao dito sa amin eh. Singgit you gay me. Oh. Gaya mi pala. Shoutout. Si Raymond. Kulang araw, boss, pag wala kang update. Oh, ayan, no? As XRP and other ISO coin go to mass adoption and or global adoption, the government should have regulations that will protect the traders from the selfish and manipulative whales who will manipulate the market only for their own gains. Tama yan, Vince Charter. No, kaya hinihintay, marami nga tayong hinihintay, di ba? Yung law, di ba? Yung mga ETFs, hintayin natin yan. Pero yung law talaga, importante yun, Idol. Idol, bumaba na sa $55 ngayon. Oo nga eh, 55. Magkano ba yun? 0.60? Tama ba? 0.70. 55.70. So, mababa ngayon ang dolyares, mga lods. $85 din yung long position ko kay XRP. Naka 2x lang ako para iwas talo. Oh, ayan. Si Denz Cortez. Hello, Idol. Kaya pala wala ka update kagabi na panood sana namin scandal mo. Trending yun kaagad. Always watching, Idol. Mga latest news ng crypto. Oh, hindi mali scandal. Ang scandal na na makikita nyo doon yung mga video ko pag lasing ako. Makikita nyo ang scandal doon yung ano-ano sinasabi ko pag lasing ako. Binibidyo na ako ni boss sa inyo ang scandal ko. Nag-headspin nga ako pag lasing ako. Ayun. Mali yung iniisip nyo. Madumi yung iniisip nyo, ha. Bad yan. Denz Cortez, shoutout. Sino yun? Si Amold. Pela S. Shoutout sa'yo, Idol. Ethereum ko lumipad. O, ayan. Takto yan. Trade lang ngayon, mga Lodi, ha. Para kahit na patay yung araw, magpa-profit, di ba?
Si Jake, shoutout sa'yo. Si Aaron Maglacqui. Si Inocente Salinel, shoutout sa'yo. Si Clavis, always to si Idol. No? Parang nang liquidate lang yung drop, sabi ni Idol. Kaya pala walang update kagabi, blackout pala. Malaking damage din kasi sa business ni Elon yung mga nangyaring dagdag pa yung tariff sa ibang bansa pa. Kasi nanggagaling yung mga materials na ginagamit sa paggawa ng Tesla. Uy, ang galing ni Idol ah. May sense yung sinabi ni Idol ah. Ngayon ko lang naisip yun ah. Pwede. Laglag puso ni Idol nung naunga eh. Grabe yun mga lodi. Talagang tulala ako sa isang tabi. Tulala sa isang tabi. Buti na lang, nakita pa. Ayan, may interesting in life. Shoutout sa iyo si Kenzo. Sunod sa nasa mining ang Bitcoin, lahat ng piyesa sa tech industry damay na. Ayan. Namamatay na ata ang Bitcoin kaya regalo ang scale na yan. Papalitan na ang XRP. Papalitan na ng XRP ang position ni BTC. O, yan ha. Namiss ka namin, one day boss. Isang araw lang eh, no? Si Dolph Ancero, tsaka si Skylab. Si Chris Pogi, ayan, no. Pump the like, guys. Tama, pump nyo na yung like natin. Los, hindi ako nagtitrade pero bumili lang ako ng 250 XRP ko sa Bata Bodega. Dagdagan mo pang retirement. Wala ko yung SSS natin. Sabi ni Jake, oh. Maraming nagtatanong, di ba? Gaano ba karami yung XRP para maging milyonaryo? Hindi ganun dapat mga lodi. Kung ano yung kaya mo, kung ano yung kaya mong kung gaano kadami yung kaya mong bilhin. Ganun lang, no? Hindi mo na paano pag sinabi sa yung bilang, hindi mo naman pala kayang gawin 'yun, hindi mo naman pala kayang bilhin. Di paano nang gagawin mo ngayon? Mawawala ka na ng loob, ayaw mo na. 'Di ba? So kung ano lang yung kaya mo, ganun lang 'yun. Di naman tayo pare-parehas ng lifestyle eh. 'Di ba? Yung iba mayayaman na 'yan, kaya pag magkapera 'yan, mahal din yung lifestyle nila. Tayong mga may hirap lang, 'di ba? Unti lang yung ano natin, unti lang yung gagasin natin kasi kontento na tayo sa mga maliit na bagay. Tagal mag-bullshit, sabi, pero okay lang, like pa din yan, antay lang, sabi ni Lemuel. Isa lang ibig sabihin yan, confirm na si XRP ang number 1. Sabi ni Welo Campo. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Start na ng rally altcoin season ngayong June. From high cap to low cap, nag-uumpisa na si Ethereum, sabi ni MG Gaming. Elmer, gaano kalalim pa kaya ang magda-dive para makapag-imbak ulit ng XRP or SUI? Si June Abendaño, present idol. Robin Padilla ng Bulangan. Shoutout sa idol ha. Si Dens Cortez, si Phil Habis. Na-miss ko update nyo kahapon, buong araw. Si Emil Roy. Boss, kailan kaya angat? Mamaya. Grabe naman kayo, nainip kayo. Okay, mainip mga lodi, malapit na yan. Parang ano yan, hindi nyo naman malalaman yan eh. Bigla na lang pagkagising nyo, nagpapump na. Naipit ako load sa drop, sabi ni Idol. Marlon Naing, Jenna Benaventura, shoutout sa'yo. Si Working Billions. Si Helos, ayan, saludo, Madud, ayan. Si Eket Gaming at si Junel Nail na naman yung champion natin. Mga lodi, Junel Nail. Laging champion, number 1 lagi sa Japan. Idol, shoutout sa'yo. Ayan ha. So, ayun yung update natin ngayong araw mga lodi. No, ngayong gabi mga idol. So, bukas ulit ng umaga. Sana hindi mag-brown out. Bukas ng umaga, kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to the blog. And bye, because I'm gonna eat. Bye. If you don't want to subscribe to me, I already said this, but I'll turn you to my skull.